Noong ika-20 ng Hunyo, taong 2017, ang buong mundo ay nagluksa sa pagkawala ng isa sa pinakamagaling na bokalista na si Chester Bennington. Nagsimulang sumikat ang kanilang banda na Linkin Park sa pagpasok ng taong 2000. Halos lahat na yata ng mga tagapakinig ay alam ang kanilang mga kanta. Mga awiting kahit maingay at pasigaw ang tema, pero maganda at masarap pa rin pakinggan. Masasabi ngang kung walang Chester Bennington, wala din ang Linkin Park. Dahil nung hindi pa siya kasama sa grupo, ay hindi pa talaga nabubuo ang kanilang unique na tunog na nakilala ng marami sa atin. Ika nga isang rekado na lalo pang nagpasarap sa isang potahe. Sa kabila nga ng napakahusay, pinamalas niyang talento sa pag-awit. Isang madilim na kahapon pala ang dinadanas nitong si Chester. Hindi nga naging masaya ang buhay niya nung kanyang kabataan, pero naging passion nito ang pagkanta at nangarap na maging isang rockstar balang araw. Ang mga nilalaman ng kanyang awitin ay puro patungkol sa masalimuot nitong pinagdaanan mula pa nung pagkabata. Ballpen at papel ang kanyang naging sandalan, na kung saan ay sinusulat niya ang lahat ng sama ng loob na sa hinaharap pala ay magagamit niya sa kanyang mga orihinal na awitin na siyang tatatak sa maraming tagahanga. Pero sayang, dahil kahit halos lahat ng bagay ay nasa kanya na, nagawa pa rin itong wakasan ang kanyang buhay. Isa nga yan sa ating pag-uusapan sa video na ito. Kilalanin natin si Chester Bennington. Ano ang kanyang mga pinagdaanan? Paano nabuo ang Linkin Park? Ano na ang nangyari sa kanilang banda matapos mawala ang kanilang bokalista? Pero bakit babae na lang ang singer na ipinalit nila dito? Kaya nitong punan ang nabakanting pwesto ni Chester Bennington. Ilan lamang po yan mga tropa sa ating pag-uusapan, kaya tumutok na. Kung trip mo ang mga kwento tungkol sa mga banda, hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Simulan natin ang kwento kay Chester Charles Bennington. Siya ay pinanganak noong March 20, 1976 sa Phoenix, Arizona. Ang kanyang ina na si Susan ay isang nurse at police officer naman ang kanyang ama na si Lee Bennington. Pero kahit na nakakaangat ang kanilang pamumuhay, ay tila hindi naman nakaranas si Chester ng masayang kabataan. Siya nga ay natroma sa mga taong nakapaligid sa kanya. Una nga itong dumanas ng sexual na pang-abuso nung siya ay nasa edad na 7 taong gulang pa lamang. Yan ang ginawa sa kanya ng isang nakatatandang kaibigan. Nagsimula ito sa panghihipo sa maselang parte ng kanyang katawan at pananakit, hanggang sa ipagawa na sa kanya ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Umabot nga ito ng ilang taon na paulit-ulit. Gustuhin man ni Chester Bennington na humingi ng tulong sa iba, lalo na sa kanyang mga magulang, naunahan na ito ng takot. Yan ay ang pangamba tungkol sa sasabihin ng iba. Isa siyang sinungaling at isang bakla. Kaya naman sa kanyang murang edad ay nagpatuloy ang masamang bangungot na ito sa mahabang panahon. Dahil dito ay nasira ang tiwala niya sa kanyang sarili. Sumabay pa rito ay ang mga pambubuli at pananakit sa kanya ng mga kapwa estudyante sa eskwelahan, at ginagawa pa siyang katatawanan dahil sa kanyang payat na pangangatawan. At sa kabila nga ng napakahirap na sitwasyon, nang noon ay nasa 11 taong gulang na si Chester, ay nasaksihan niya ang magulong sitwasyon at pagkawasak ng kanyang pamilya na humantong sa paghihiwalay ng kanyang ama't ina. Nakuha naman ng kanyang ama ang kustodiya upang mangalaga sa kanyang anak. Subalit sobrang busy naman ito sa kanyang trabaho bilang isang police detective. Kaya naman ang binatilyong si Chester ay kanyang napabayaan. Ang pang-abusong sexual kay Chester ay natigil nung umedad ito ng 13, dahil nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magsumbong sa kanyang ama sa ginagawa sa kanyang pang-aabuso. Ngunit hindi naman umaksyon ang ama nito dahil mas pinili na manahimik at wag na lang kasuhan ang nasabing suspect. Naging napakabigat nito para kay Chester Bennington dahil sa kanyang murang kaisipan ay maaga niyang naranasan ang mga bagay na hindi dapat maranasan
ng isang normal na bata. Ang nakakalungkot nga, kung kailan nandun na siya sa madilim na parte ng kanyang buhay, ay wala man lang itong naging kakampi upang makaalis sa matinding pinagdadaanan. At dahil sa mga nangyari, ay nagkaroon si Chester ng bayolenteng kaisipan na tapusin na lang ang mga taong nagdudulot sa kanya ng pananakit at matinding kalungkutan. Ang tanging naging sandalan nito ay ang kanyang ballpen at notebook na kung saan ay dito niya isinasalarawan ang lahat ng kanyang galit o sama ng loob na mga naranasan na di niya alam na sa hinaharap pala ay magiging mga awitin ng kanyang banda na Linkin Park at uukit ng magandang kasaysayan sa new metal. Sa kabila nga ng mga pinagdaanan ni Chester ay hindi naman nawala ang pagmamahal nito sa music. Sa katunayan, siya ay naging tagahanga ng mga banda tulad ng Depeche Mode at nangarap nga din na maging bokalista ng Stone Temple Pilots. Habang ito ay nag-aaral ng high school sa edad na 15, ay nagsimula na ang kanyang kapalaran bilang isang profesional na musikero. Ang paborito niyang kantahin ay ang mga awitin ng bandang Nirvana tulad ng Polly. Ayon nga sa kanya sa isang interview, ang musika ng Nirvana ay talagang humubog sa kanyang estilo sa pagkanta. Subalit nalulung naman itong si Chester sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot dahil sa tingin niya ay ito ang susi para makalimot sa kanyang malungkot na buhay at mga pinagdadaanang problema. Pero dahil umaasa lamang siya noon sa pera na mula sa kanyang ama, nagdesisyon itong magtrabaho bilang isang crew sa Burger King nang sa ganon meron siyang pangtustos sa kanyang masamang bisyo. Isang araw nga habang lango at gumagamit sila ng droga sa bahay ng isang kaibigan, biglang pinasok ang mga ito ng isang kriminal. Marahas nga at harap-harapan sila nitong pinagnakawan. Dahil sa nangyari ay nagdulot ito ng matinding takot at pinsala sa kanya at sa iba pa nitong kasamahan. Naging dahilan naman ito para maisip ni Chester na umiwas sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman ito naging madali para sa kanya, pero kahit papano ay nakatulong yon para umalis siya sa nasabing lugar. Sa edad na 17 ay lumipat na si Chester sa pangangalaga ng kanyang ina, kaya naman natupad na rin ang kanyang gusto na makaiwas sa bisyo. Nahuli din kasi siya ng kanyang nanay na gumagamit ng droga, kaya naman pinagbawalan siya nito na lumabas ng bahay. Malaking tulong nga yon dahil nakaiwas siya sa paggamit ng matatapang na droga. Pero sa tuwing sinusumpong ng adiksyon itong si Chester, ay gumagamit siya ng damo at alak para maibsan ang kanyang pangangailangan. Pero ang masama ay nalulong din siya rito. Hindi naman nawala kay Chester Bennington ang kanyang pangarap na maging isang rockstar. Kasama ang gitarista niyang kaibigan, ay palagi nilang tinutugtog ang mga awitin ng bandang The Doors, The Cure, at The Misfits. Sa edad na 19 anyos, ay kinasal siya kay Samantha Olit at nagkaroon sila ng isang anak. Ang talento ni Chester Bennington sa musika ay ang umagaw sa atensyon ng mga kapwa niya batang musikero. Siya ay naiimbitahan nga para sa mga vocal audition mula sa iba't ibang banda. Kaya naman sa kalaunay naging bokalista ito ng grupo na Ian Dowdell and His Friends. Dito nga ay nag-cover si Chester ng kanta mula sa bandang Pearl Jam. At nung marinig siyang kumanta, ay inalok siya ng mga ito para magtanghal sa mga gig nila. Ito naman yung nagbigay ng pag-asa para sa kanya na matupad ang kanyang pangarap. Noong 1993 ay nakapaglabas ang grupo ng 3 track demo na meron lamang 200 kopya. Umabot nga ng 50 gigs ang natugtugan ng kanilang banda sa lugar nila sa Phoenix, Arizona. Ngunit napatalisik naman sa grupo itong si Chester dahil nga sa muling pagkalulong nito sa droga. Pero matapos siyang mawala ay nabuwag na rin ang kanilang banda. Sa kalaunay muli silang nagbuo ng grupo na tinawag naman na Grey Days at muling nakagawa ng pangalan sa kanilang lugar. Ang grupo ay nakapaglabas ng 2 studio album sa pagitan ng taong 1993 hanggang 1997. Ang bandang ito nga yung inaasahan ni Chester na magdadala para sa kanyang pangarap. Ngunit nabuwag din ito noong 1998. Hindi man natupad ng Grey Days ang pangarap ni Chester na maging isang sikat, pero marami naman siyang natutunan dito. Una, ay nahasa ang kanyang talento sa pagkanta. Tapos ay natutunan niya kung paano mag-arrange at kung paano gumawa ng mga kanta, tamang mixing
at kung paano mag-record sa isang professional na studio. Ang experience na ito ay ang magiging susi para siya ay makasama sa tatahaking landas ng bandang Linkin Park at masakatuparan ang pangarap niya upang maging isang rockstar. Ganito naman nagsimula ang Linkin Park. Noong 1995 ay may dalawang high school friends ang nangarap na makabuo ng sariling banda. Pero hindi lamang basta banda ang gusto nila, kundi yung grupo na kaya makagawa ng mga sariling awitin na hindi pa naririnig ng sino man. Yan sina Mike Shinoda at Brad Delson. Sila ay parehong ipinanganak noong taong 1977 at parehas na mag-aaral sa Agora High School sa Agora Hills. Musika ang nagbuklod sa landas ng kanilang pagkakaibigan. Masaya at punong-puno ng suporta mula sa kanilang mga magulang ang kanilang pagkabata na malayo naman sa kinamulatan ni Chester Bennington. 4 na taong gulang pa lang noon si Mike Shinoda nung himukin ito ng kanyang ina para kumuha ng classical piano lessons sa Yamaha Music School. At sa edad nga na 13 ay natutunan na niya kung paano tumugtog ng jazz, blues at hip-hop music. Ang gitarista naman na si Brad Delson ay naging impluwensya niya sa musika ang Guns N' Roses, Skid Row, Deftones at iba pang sumikat na metal band. Nung makagraduate ang dalawang ito ay nagdesisyon sila na simulan na ang kanilang pangarap sa musika. Taong 1996 ay binuo na nila ang bandang Zero. Una nga nilang inirecruit ay ang drummer na si Rob Burdon na kapwa nila mag-aaral sa Agora. Tapos ay pumasok na rin sa grupo ang iba pang musikero tulad nila Johan para sa DJ, turntable at mga scratches, si Dave Farrell sa bass at ang lead vocalist ay si Mark Wakefield. Oo mga tropa, hindi pa si Chester ang bokalista nila noon. Samantalang ang founder na si Mike Shinoda ay bokalista rin ng grupo. Siya kasi yung tumitira ng mga rap lines at mabababang parte ng kanta. Si Brad Delson naman ay ang leadista. Ang taong 1996 ay ang ikinukonsidera ng mga ito bilang official formation ng Linkin Park kahit hindi pa ito ang gamit nilang band name. Sa isang maliit na silid ni Mike Shinoda ay nai-record nila ang 4 na kanta para sa isang demo album na self-titled na Zero. Ito ay nailabas noong November 1997. At nung buwan din na yon ay unang nagtanghal ang grupo bilang opening act sa mga banda tulad ng XX10 at System of a Down na ginanap sa Whiskey A Go Go na isang nightclub sa West Hollywood, California. Ayon kay Mike Shinoda, kahit nga daw mukhang katawa-tawa ang naging pagtatanghal nila rito, ay ito pa rin ang itinuturing nila na pinaka-importante at hindi malilimutang gig sa kasaysayan ng kanilang banda. Ang grupo ay nakapagtanghal na rin sa iba't ibang lugar sa California, subalit hindi pa rin sila makakuha ng success. Noong 1998 ay pinakilala ni Brad Delson sa grupo ang Vice President ng A&R na si Jeffrey Blue. Nag-offer nga ito sa kanila ng isang development deal dahil nung mapanood niya ang banda ay na-impress siya sa mga ito. Pero ang sabi nitong si Jeff ay kailangan nilang palitan ang kanilang bokalista para mapansin sila ng mga record label. Marahil ay minawawala talagang ingredients o flavor sa kanilang banda para mabuo ang kanilang orihinal na tunog. Una ay ang pangalan na Linkin Park. Pangalawa ay ang bokalista na si Chester Bennington. Sa pagpasok ng 1999 ay umalis ang lead vocalist na si Mark Wakefield dahil nga sa sobrang frustration at namumuong tensyon sa bawat member dahil nga walang makuhang success ang banda nila na tila nag-aaksaya lang sila ng panahon. Nagpa-audition naman itong si Mike Shinoda upang makakuha ng bagong bokalista at sakto naman na naghahanap din ng mga oras na yon ng bagong makakabanda itong si Chester Bennington dahil nga halos kakabuwag lang din ng kanyang banda na Grey Days. At nung malaman ng dating representative ng Grey Days na si Scott Harrington na naghahanap pala ng bokalista ang bandang Zero ay kaagad niyang tinawagan itong si Chester para tanungin kung nais niyang subukan na mag-audition. Ikwinento nga nito ang tungkol sa nasabing banda, kaya pagkatapos nilang mag-usap ay naging interesado itong si Chester.
Pero ito na yung mga panahon na gusto na niyang isuko ang pangarap sa musika dahil nga sa mga disappointment sa una nitong naging banda. At isa pa ay mabigat na rin ang responsibilidad nitong si Chester sa kanyang pamilya dahil lumalaki na ang kanyang anak. Pero muli siyang nagkaroon ng pag-asa nung malaman nito na iisa lang pala ang nais nilang tahaking landas nila Mike Shinoda. Tinawagan niya ni Chester itong si Jeff Blue na noon nga ay humahawak sa bandang Zero upang ipaalam na siya ay interesado. Pinadalan siya nito ng isang demo tape na naglalaman ng mga kanta ng nasabing banda at labis niya itong nagustuhan nung kanyang marinig. Kaya nung March 20, 1999, imbes na ipagdiwang ni Chester ang ika-23 kaarawan, ay nagtungo ito sa isang studio sa Arizona upang kantahin at i-record ang ilang track ng bandang Zero. Nang sa ganun ay ipapadala niya sa mga ito bilang kanyang demo. At nung marinig nila Mike Shinoda ang kanta ni Chester, ay kaagad siyang pinapunta sa LA. At sa araw ng kanilang audition, ay may mga sumubok din kasabay ni Chester Bennington. Pero nung marinig nilang kumanta itong si Chester, ay may nagsabi na kung hindi niya kukunin ang lalaking ito, ay mga baliw kayo. Dahil nakita nila ang napakalaking potensyal at magandang chemistry nito para sa grupo. Natanggap si Chester Bennington sa banda, kaya naman nagdesisyon na ito na lumipat ng tirahan sa LA, California kasama ng kanyang pamilya. Ang magandang chemistry sa pagkanta ni Chester at ng isa pang bokalista na si Mike Shinoda ay ang nakatulong upang magkaroon ng sigla ang kanilang banda na nagtulak naman sa paggawa ng mga ito ng panibagong mga materyales. Tapos ay nagdesisyon sila na palitan ang kanilang band name mula sa Zero ay tinawag nila itong Hybrid Theory. Noong May 1999 ay nakapag-record sila ng self-titled extended play album. Nahirapan naman ang grupo na makakuha ng record label. Nung inimbitahan nila ang A&R upang manood sa kanilang gig, hindi na-impress ang mga ito sa tugtugan nila na pinaghalong hip-hop at rock style. Pero nagbigay ito ng kondisyon na tatanggapin lang sila kung aalisin si Chester o kaya naman ay si Mike Shinoda at mag-focus na lang sa isang bokalista para makagawa ng rock records. Pero hindi nila ito tinanggap dahil malinaw sa bawat isa ang vision ng buong banda dahil gusto nga nilang makilala sa kanilang orihinal na tunog.